Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa nakaraang NBA season, ang Golden State Warriors nga ang team na may pinakamadaming double-digit lead na nawala o sa madaling sabi ay ang pinakamadaming games na na-choke. Ito ay sa iba't ibang dahilan, pressure ng kabilang team, pag-relax ng mga players, matagal na pag-upo ni Stephen Curry sa fourth quarter, kakulangan ng pagtawag ng timeout at iba pa. At kahapon nga ang Team USA mga kaibigan ay muntik pa na mag-choke laban sa Australia kung saan natunaw ang kanilang 22-point lead at naibaba ito ng Boomers sa 4 na puntos. Kaya naman madaming fans na naalarma dito dahil baka nga daw madala pa ni Steve Kerr ang kanyang sakit sa national team ng Amerika, habang depensa naman ng kanyang mga taga-suporta ay practice game lang naman ito at binabalasan niya pa ang kanilang lineup sa dulo ng game mga kaibigan bilang paghahanda sa mga laro na talagang may bilang. Sa kasamaang palad ay nahabol nga sila dahil dito. Si Steve Kerr nga ay may dissenting record bilang coach ng Team USA, kahit nga si Coach Pop ay hindi gaanong maganda ang record bilang coach ng national team. Hindi lahat ng magaling na coach sa NBA ay magaling din under FIBA games dahil magkaiba nga ang magaling sa playoffs na coach at magaling sa in-game adjustment sa mga knockout game. Habang nang matanong naman sa posibilidad na palitan si Joel Embiid sa starting 5 ni Anthony Davis, ang sagot lang nga dito ni Steve Kerr ay patuloy siya na magbabalasa at mag-e-eksperimento ng mga lineup sa mga susunod na practice game. So asahan nga mga kaibigan na may panibago na naman na starting lineup ng Team USA sa kanilang susunod na game laban sa Serbia. Sa balagay nyo ba ay si Steve Kerr ang tamang head coach para sa Team USA o mas bagay dito ang katulad nila Erik Spoelstra, Ty Lue o kaya naman Joe Mazzulla? Habang kahapon nga ay napag-usapan natin na naglatag na ng trade offer ang Golden State Warriors sa Utah Jazz upang makuha si Lauri Markkanen, at ito nga ay kinabibilangan nila Moses Moody, multiple first and second round draft picks including ang pick swaps. Ganun pa man, interesado nga daw ang Utah Jazz kay Jonathan Kuminga at Podziemski at ayaw nga ito bitawan ng Warriors, kaya naman hindi umuusad ang trade deal. Partikular na nga si Kuminga na sa wakas sa ibang lumalabas na ang kanyang galing. Last season nga ay malaking jump ang kanyang pinakita sa kanyang performance. Nakatulong nga sa kanya pagkakasuspend ni Draymond Green dahil nagbigay sa kanya ito ng starting forward spot. Ayon sa balita ni Shams ng The Athletic ay mukhang ayaw naman ng Jazz na i-trade si Markkanen. Bukod na lamang kung si Podziemski o Kuminga ang nasa deal kasama ang 3 first round pick, 3 o 4 na unprotected pick swaps at 3 o 4 na second round pick. So basically kapag kumagat nga ang Warriors dito ay tila ba tinapon na nila ang kanilang future para kay Lauri Markkanen, at kung hindi naman ito gagawin ng Warriors sa trade ay posibleng play-in o first round exit lamang ang ending ng kanilang team sa malalim na Western Conference ngayong season, at isa na namang sayang na taon para sa tumatandang 2-time MVP Stephen Curry. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?